Magandang araw po sa inyong lahat mga lolo't lola, mga tito at tita. Ako po si Dr. Victor Castillo. Sa mahabang panahon ng aking pagsusuot ng puting uniforme sa aking paglalakad sa mga pasilyo ng ospital na amoy gamot sa Departamento ng Kanser, nasaksihan ko ang napakaraming luha, mga buntong hininga at ang mga pagyuko ng ulo dahil sa kawalan ng pag-asa. Kapag natanggap na ang resulta ng pagsusuri, karamihan sa mga pasyente ay nahuhulog sa matinding takot at gulat. Madalas nating isipin ang kanser bilang isang biglaang sentensya ng kamatayan na nahulog mula sa langit. Ngunit ngayon, gamit ang pinakamatalim na kaalaman sa siyensya at mula sa puso ng isang doktor na dekada nang gumagabay sa buhay ng mga pasyente, nais kong ibahagi sa inyo ang isang ganap na kakaibang katotohanan. Isipin po ninyo ang isang ordinaryong umaga. Pagpasok ninyo sa banyo para maligo. Sa inyong pagkakapa sa inyong katawan, hindi sinasadyang may naramdaman kayong isang maliit na bukol sa inyong dibdib o saan mang bahagi ng inyong katawan. Napakaliit lamang nito, parang buto ng monggo na may lapad na halos 1 sentimetro lamang. Ito ang pinakamaliit na sukat na kayang maramdaman ng ating mga daliri mula sa labas ng balat. Sa sandaling iyon, tiyak nakakabahan kayo. Magsisimulang gumapang ang takot. Ngunit ito ang tunay na numerong nagpapakilabot sa aming mga doktor. Sa loob ng napakaliit na bukol na iyon, na parang buto ng monggo, mayroon ng 1 bilyong selula ng kanser na tahimik na dumami at kasalukuyang siksik na siksik sa loob. 1 bilyong selula. Upang mas madaling isipin ang numerong iyan, ay mas malaki pa sa pinagsama-samang populasyon ng buong bansa natin at ng mga karatig bansa na nakapaloob lamang sa isang bukol na inyong nakapa. Ngunit bakit hindi man lang natin ito napansin hanggang sa mismong sandaling iyon? Ang totoo, mula pa noong unang araw ko sa pag-aaral ng biology ng cancer, itinuro na sa akin at sa aking mga kasamahan ang isang napakahalagang kaalaman. Ang mga tumor o bukol o kahit ang mga nag-iisang selula ng kanser noong una silang nabuo ay mga bagay na walang anumang kakayahang manakit. Parang imposible po tama. Ngunit iyan ang katotohanan. Ang mga sirang selulang ito ay nabubuo sa loob ng ating katawan araw-araw, oras-oras. Sila ay parang mga sirang binhi na naiwan sa isang tuyot na lupa. Nabubuo sila na nanatiling tahimik at lumalaki hanggang sa sukat na 2 hanggang 3 milimetro, kasing liit lamang ng dulo ng ballpen o dulo ng lapis. At pagkatapos humihinto sila. Hindi na sila pwedeng lumaki pa. Bakit? Dahil sa ganyang kaliit na sukat, wala silang sariling daluyan ng dugo. Ang kawalan ng daluyan ng dugo ay nangangahulugang wala silang oxygen na malalanghap at wala silang anumang sustansya na makakain. Sila ay ginugutom at iniiwang mag-isa. Ngunit nagsisimula ang tunay na sakuna kapag natuto ang mga selulang ito ng kanser na magnakaw. Nagsisimula silang maglabas ng mga napakatalinong kemikal na signal sa kanilang paligid upang linlangin ang katawan. Ang mga signal na ito ay parang mga peking paghingi ng saklolo na pinipilit ang sarili nating mga ugat na gumawa ng mga bagong sanga at bumuo ng mga bagong tubong dadaluyan ng dugo na direktang nakakonekta sa bukol. Ang prosesong ito ay tinatawag namin sa medisina na angiogenesis o pagbuo ng bagong daluyan ng dugo. Kapag ang mga daluyan ng dugong iyon ay nakadikit na sa bukol, nagbabago ang lahat patungo sa isang napakalupit na senaryo. Ang kanser ay parang kinabitan ng tangke ng oxygen at binigyan ng walang katapusang supply ng pagkain. At sa aming mga pagsusuri sa laboratorio, nakita namin na sa loob lamang ng 2 maikling linggo, matapos makakonekta sa daluyan ng dugo, ang isang bukol ay maaaring sumabog at lumaki ng 16,000 beses kaysa sa orihinal nitong sukat. Mula sa isang maliit na apoy, nagiging isa itong malaking sunog sa kagubatan na tinutupok ang lahat. Kaya ang tanong na laging lumalabas ay, kung ang ating katawan ay patuloy na gumagawa ng mga sirang selulang ito, bakit hindi tayong lahat nagkakaroon ng kanser habang bata pa? Bakit napakaraming tao ang nabubuhay
ng malusog hanggang sa pagtanda? Ang sagot ay nasa mga tahimik na pulis sa loob ng inyong katawan. Isipin ninyo ang inyong immune system bilang isang grupo ng magigiting at napakahusay na mga pulis na nagpapatrolya araw-araw. Araw-araw, bilyon-bilyong white blood cells ang umiikot sa bawat sulok sa bawat maliliit na eskinita ng 10,000 kilometrong mga ugat sa ating katawan. Nagpapatrolya sila, tinatapatan ng flashlight ang bawat selula. At kapag nakakita sila ng isang kahina-hinalang selula, parang isang pulis na nakakita ng isang nagbebenta ng ilegal na droga na nagtatago sa madilim na kanto. Kahit wala pang ginagawa ang kriminal na yon, nakatayo lang doon na may kaduda-dudang hitsura, hindi na magtatanong ng mahaba ang ating mga pulis. Boom, agad nilang huhulihin ang kriminal na iyon, isasakay sa sasakyan ng pulis at lilinisin ang kantong iyon. Ganyan pinoprotektahan ng ating katawan ang ating kalusugan bawat segundo. Hindi lamang iyan, meron din tayong magagaling na mekaniko para sa ating DNA. Ang kanser sa totoo lang ay nagmumula sa pagkasira o mutasyon ng ating DNA. Parang flat screen TV ninyo sa sala na biglang nagloko at nawalan ng signal habang nanonood kayo ng paborito ninyong teleserye. Ano ang gagawin ninyo? Tatawag ng gagawa. Ganyan din ang ating katawan. Kapag nasira ang DNA, isang grupo ng mga protina, ang agad na lalapit puputulin ang sirang bahagi, tatapalan ng bago at magtatayo ng isang kalasag upang hindi na lumawak ang sira. Ngunit balikan natin ang halimbawa tungkol sa apoy. Ang matagalang pamamaga sa inyong katawan na dulot ng stress, puyat at lalo na ng masasamang pagkain ay parang nag-iihaw kayo ng matabang liempo sa nagbabagang uling. Bawat patak ng mantika lalong lumalaki at nagiging marahas ang apoy. Gustong-gusto ng kanser ang mga apoy ng pamamaga na ito. Sa isang namamagang katawan, ang mga selula ng kanser ay nagsasaya at mabilis na dumarami habang ang ating mga pulis na immune system ay nabubulag at naliligaw dahil sa kapal ng usok. Kaya naman upang mapigilan ang kanser, hindi tayo pwedeng umasa lang sa swerte. Kailangan natin ng mga kasangkapan para putulin ang daluyan ng kanilang pagkain, patayin ang apoy ng pamamaga at bigyan ng dagdag na lakas ang mga pulis ng ating katawan. Ngunit paano natin ito gagawin? Paano natin sasakalin ang bukol bago pa ito magkagalamay na parang pugita? Ito ang tamang oras para balikan natin ang isa sa mga pinakamalaking misteryo at ang pinakahindi makatarungang kwento sa kasaysayan ng nutrisyon na alam kong marami pa rin sa inyo dito ang nagkakamali ng pag-intindi. Ito ay ang kwento tungkol sa isang maliit na buto na tumutubo mula sa lupa na may kakayahang pigilan ang pagkabuhay ng kanser, ngunit napagbintangang nagdudulot ng kanser. Pag-usapan natin ang soybeans o balatong. Alam ko po kapag narinig ang salitang balatong o taho at tokwa, maraming kababaihan, lalo na ang mga lampas 45 anyos o may kasaysayan ng myoma cyst o breast cancer ay agad na aayaw at matatakot. Ang mga tsismis sa palengke at mga walang basehang post sa social media ay naghasik ng matinding takot. Huwag kang kakain ng tokwa o iinom ng soy milk na kakadagdag iyan ng estrogen. Lalaki ang bukol mo, magkaka-breast cancer ka. Bilang isang doktor, sa tuwing naririnig ko ang ganyang sinasabi ng aking mga pasyente, nakakaramdam ako ng matinding lungkot. Ang maling paniniwalang ito na dekada ng kumakalat ay ninakawan ang ating mga kababaihan ng isa sa pinakamalakas na sandata mula sa kalikasan para labanan mismo ang sakit na kanser. Hayaan ninyong ikwento ko kung saan talaga nagsimula ang lahat. Hindi ito galing sa mga tsismis, sa kanto, kundi mula sa isang kilalang laboratorio sa Universidad ng Pilipinas sa Maynila noong huling bahagi ng dekada 70. Noong panahong iyon, may isang batang mananaliksik mula sa Cebu na lumipat sa Maynila upang magtrabaho. Sa mundo ng siyensya, madalas ay malupit ang patakaran kung sino ang bago. Siya ang gagawa ng pinakanakakainip, pinakamahirap at pinakawalang kwentang trabaho.
Ibinigay sa kanya ng mga batikang propesor ang isang proyektong matagal nang nakatambak, isang malaking kahon na naglalaman ng mga lumang sampol ng ihi ng mga kababaihan na wala nang gustong sumuri pa. Tinapik siya sa balikat at sinabi, "O iyan ang proyekto mo. Humanap ka ng magandang madidiskubre dyan." Ang laboratoryong iyon ay sikat sa pag-aaral ng estrogen, ang hormone ng mga babae. Kaya naman matiyagang isinalang ng batang mananaliksik ang mga ihi sa makina. Nagtrabaho siya araw at gabi, nakatutok sa mga mahihirap na graph. At pagkatapos, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Sa screen ng kanyang computer, may lumabas na isang hugis na patulis, isang bagay na hindi pa kailanman nakita sa kasaysayan ng medisina. Kamukha ito ng estrogen, ngunit hindi ito estrogen na galing sa tao. Labis na nagulat ang batang mananaliksik. Maingat niyang sinuri kung ano ito. Ang naging resulta ay ikinagulat ng buong laboratorio. Ang compound na iyon ay hindi galing sa katawan ng babae, kundi galing mismo sa mga pagkaing may balatong na kanilang kinain. Ang compound na ito ay pinangalanang genistein, isang uri ng phytoestrogen. Ibig sabihin, estrogen na nagmula sa halaman. Ngunit ang mga propesor noon ay walang pakialam. Sinabi nila, ano ngayon? Galing sa halaman iyan, hindi sa tao. Patunayan mong may silbi iyan, kung hindi itapon mo na yan sa basurahan. Hindi sumuko ang batang siyentipiko, dinala niya ang genistein at sinubukan sa mga pinatubong daluyan ng dugo ng kanser. At sa sandaling ipinatatak niya ang katas ng balatong sa lalagyan na may mga ugat na nagpapakain sa breast cancer. Boom! Parang isang himala. Ang buong network ng mga daluyan ng dugo na pinaghihirapang itayo ng bukol para sumipsip ng dugo mula sa katawan ay biglaang nawasak na tuyo at tuluyang gumuho. Ang bukol ay naputulan ng supply ng pagkain at biglaang nagutom. Napasigaw sa tuwa ang batang mananaliksik sa labis na pagkamangha. Ito ay isang diskubre na tuluyang nagbago sa pananaw ng medisina tungkol sa kapangyarihan ng pagkain. Ang balatong ay hindi nagpapakain sa kanser, bagkus sinasakal nito ang daluyan ng dugo ng bukol. Bakit ba nagkaroon ng maling balita na ang balatong ay nagdudulot ng kanser? Nagsimula ito sa maling pagdugtong-dugtong ng impormasyon. Ang mga taong may magandang intensyon pero walang sapat na kaalaman sa medisina ay nakabasa na ang ilang breast cancer ay mabilis lumaki dahil sa hormone na estrogen ng katawan. Pagkatapos narinig nilang ang balatong ay may phytoestrogen. Kinalimutan nila ang salitang phyto, halaman, at kumapit lamang sa salitang estrogen. At nagmadaling gumawa ng konklusyon, may estrogen ang balatong. Ang estrogen ay nagpapakain sa kanser, kaya ang balatong ay nakakakanser. Ang katotohanan sa pag-aaral ng mga selula ay malayong-malayo dyan. Kung ikukumpara ninyo ang chemical structure ng estrogen ng tao at ang phytoestrogen sa balatong, magkaibang-magkaiba sila. Imbes na palakihin ang kanser, ang phytoestrogen mula sa balatong ay gumagana bilang isang pekeng susi. Pumapasok sila sa mga butas o kandado sa ibabaw ng selula, inaagaw ang pwesto ng totoong estrogen, ngunit hindi nila binubuksan ang makina para dumami ang selula. Para mas madaling intindihin, isa itong natural na gamot laban sa kanser mula sa kalikasan na may parehong mekanismo sa tamoxifen, ang napakamahal na gamot na ibinibigay sa mga ospital para sa breast cancer. Pinipigilan ng balatong ang paglago ng kanser. Huwag lang kayong maniwala sa sinasabi ko, tingnan natin ang mga ebidensya. Isang malaking pag-aaral ang ginawa sa 5,000 kababaihang Asyano na may pamumuhay at pagkaing katulad nating mga Pilipino. Hindi lang sila ordinaryong babae, sila ang mga may pinakamataas na panganib. Mayroon silang sakit na breast cancer. Ang resulta ay isang malakas na sampal sa mga maling tsismis. Ang mga babaeng patuloy na kumakain ng balatong, umiinom ng soy milk at kumakain ng tokwa araw-araw ay nakaranas ng 30% pagbaba ng namamatay dahil sa kanser. Ang mas maganda pa para sa mga pasyenteng naoperahan na nakapag-chemo at nag-radiation na, ang madalas na pagkain ng balatong ay nagpababa ng 30% sa panganib na bumalik ang kanser. Mas mataas ang kanilang tsansang mabuhay kumpara sa mga taong umiwas sa balatong.
At kung may magdududa pa na isang pag-aaral lang iyon, hanggang ngayon, meron ng 14 na malalaking clinical trials sa buong mundo ang naisagawa. At mga lolo at lola, sa lahat ng 14 na pag-aaral na iyon, walang kahit anong exception, isa lang ang lumabas na katotohanan. Ang pagkain ng balatong ay nagpapababa ng bilang ng namamatay at nagpapahaba ng buhay ng mga pasyenteng may kanser. Ang pagpapawalang sala sa balatong ay hindi lang pagbabalik ng dangal sa isang tradisyonal na pagkain. Binuksan din nito ang isang napakalaking pinto. Ipinapakita nito na ang sandata laban sa kamatayan ay hindi lang matatagpuan sa parmasya ng ospital, kundi nasa ibabaw mismo ng ating lutuan sa ating hapagkainan araw-araw. Ngunit ang kapangyarihan ng kusina ay hindi nagtatapos sa balatong. Nang simulang pag-aralan ng mga eksperto kung paano putulin ang daluyan ng dugo ng kanser, isang nakakabilib na mundo ng mga halaman ang bumulaga sa amin. Alam po ninyo, kalimutan nyo na ang mga maling sabi-sabi na ang pagkain ng kamatis ay masama dahil nagiging lason umano. Napatunayan ng tunay na siyensya na ang kamatis ay may lycopene, isang napakagandang sangkap na pumuputol sa linya ng dugo ng kanser. O kaya ang mga mani na kinakain natin tuwing nanonood ng TV, tulad ng walnuts, pistachios, almonds at macadamia. Hindi lang sila masarap, sila rin ay mga tapat na bantay ng ating katawan. Tingnan ninyo ang mga gulay na binibili ninyo sa palengke tuwing umaga. Ang broccoli at labanos, ang mga simple at murang pagkaing ito, ay puno ng sulforaphane. Kapag pumasok ito sa katawan, dumidiretso ito sa mga lugar na may panganib na tubuan ng bukol at agad nitong sinisira ang bagong daluyan ng dugo ng kanser. Gayon din ang mga prutas tulad ng strawberry na inaani sa Baguio. Sa mga taon ng aking pag-aaral kasama ang mga pinakamagagaling na institusyon ng kanser, inilagay namin ang katas ng strawberry sa selula ng breast cancer. At hulaan ninyo, boom! Dahil punong-puno ito ng ellagic acid pinanghina at ginutom ng strawberry ang bukol ng napakabilis. Nagdiwang kami sa mga natuklasang ito dahil nagbibigay ito ng tunay na pag-asa. Kailangan ko po ang tulong ninyo sa isang maliit na bagay. Napansin ko sa mga mensahe at komento na maraming nanonood ng aking mga video pero hindi napapansing, hindi pa pala sila nakapag-subscribe sa ating channel. Pwede po bang paki-check ninyo ngayon? Libre lamang po ito, 2 segundo lang at nakakatulong ito upang maabot natin ang mas maraming taong tulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyon sa kalusugan na batay sa siyensya. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas para patuloy na ibunyag ang mga katotohanan sa medisina. Dahil po hindi man pwedeng palitan ng mga pagkaing ito ang inyong doktor o ang inyong chemotherapy, ngunit sila ang pundasyon ng tunay na pangangalaga sa kalusugan. Ang mga doktor sa ospital ang nag-aalaga sa inyong sakit. Kapag lumabas na kayo ng ospital at umuwi sa bahay doon na mag-uumpisa na kayo na ang may hawak ng sarili ninyong buhay sa pamamagitan ng inyong kinakain. At sa inyong kusina may isang inumin na may kakaibang lakas. Isang inuming kayang gawin ang bagay na hindi kaya ng pinakamodernong gamot sa kanser. Ito ay ang green tea, lalo na ang matcha green tea. Balikan natin ang halimbawa ko kanina. Kapag napatay ang kanser, masaya ang pasyente dahil nalampasan niya ang 5 taong walang sakit. Nagpapasalamat sila sa Diyos. Pero ang masaklap na katotohanan, 20% sa kanila ay muling babalik ang sakit. Saan nanggaling ang kanser na iyon? Paano ito nabuhay mula sa abo? Ang sikreto ay, ang kanser ay may sariling stem cells. Alam po ninyo kung ano ang stem cells ng tao, hindi ba? Simula nang magtagpo ang punla ng ating ama at ina, nagsimula tayo bilang isang maliit na bola ng mga selula. Ang mga stem cells na ito ang nagtrabaho para hubugin ang ating mukha, puso, baga kamay at paa. Paglaki natin, ang magagandang stem cells na ito ay itinatago sa loob ng ating buto, laging handang rumesponde kapag may kailangang ayusin sa katawan. Pero ang nakakalungkot, kapag nabuo ang bukol, gumagawa din ito ng sarili nitong grupo ng mga
cancer stem cells o mga nanay na selula. Sila ang nagtatago sa kailaliman at natutulog. Kaya mang patayin ng chemo o radiation ang bilyon-bilyong anak na selula, kaya nawawala ang bukol sa X-ray. Ngunit ang mga nanay na selula na ito ay nananatiling buhay. At balang araw, magigising sila magpaparami at muling magtatanim ng bagong kanser. Ang pinakamasakit hanggang ngayon, wala tayong kahit anong partikular na gamot sa buong mundo na kayang pumatay sa mga stem cells na ito. Wala po talaga. Kahit kaming mga gumagawa ng gamot ay minsan nawawala ng magagawa. Ngunit ang ating dakilang kalikasan ay palaging nauuna ng isang hakbang kaysa sa sangkatauhan. Kapag nagtimpla kayo ng ordinaryong green tea, gamit ang mainit na tubig, ang mga mabisang sangkap gaya ng polyphenol at catechin ay dahan-dahang hahalo sa tubig. Maiinom ninyo ito at makakatulong na putulin ang daluyan ng dugo ng kanser. Pero isipin ninyo na parang inilubog ninyo ang isang espongha sa tubig at iniahon. Kahit tumutulo ang tubig, maraming tubig pa rin ang naiwan sa loob ng espongha. Ganyan din ang dahon ng tsaa. Umiinom kayo ng tsaa, ngunit karamihan sa mga pinakamahahalagang sustansya ay naiiwan sa dahong itinatapon sa basurahan. Kaya narito ang matcha bilang isang himala. 28 araw bago anihin tinatakpan ng mga magsasaka ang mga dahon ng tsaa para hindi masikatan ng araw. Dahil sa biglaang pagkawala ng araw, pinipilit ng halaman na gumawa at mag-ipon ng napakaraming polyphenol at catechin. Pagkatapos inaani ito gamit ang kamay, pinapatuyo ang buong dahon at dinudurog hanggang sa maging pinong-pinong pulbos na kulay berde. Kapag nagtimpla kayo ng isang basong matcha at ininom ito, wala kayong itinatapon. Nilulunok ninyo ang 100% ng buhay, ng dahon ng tsaa, 100% ng fiber, at 100% ng yaman ng polyphenol. At isang nakakagulat na pag-aaral mula sa mga sayentipiko sa isang kilalang universidad sa Quezon City ang nagpatunay. Ang mga sangkap ng matcha ang kaisa-isang natuklasan na may kakayahang kusang maghanap, magkulong at pumatay sa mga cancer stem cells o mga nanay na selula ng breast cancer. Pinapatay ng green tea ang pamamaga at pinuputol ang daluyan ng dugo. Ngunit hindi pa ito sapat. Para sa perpektong depensa, kailangan pa nating pumunta sa isang lihim na mundo sa loob ng inyong tiyan kung saan nakatira ang mga maliliit na nilalang na siyang nagkokontrol sa inyong katawan, emosyon at sa kapalaran ng mga bukol. Pinag-uusapan natin ang gut microbiome o mga bakterya sa bituka. Isang mundo ng 39 na trilyong bakterya ang walang patid na nagtatrabaho sa loob ng ating tiyan. Akala ng marami ay para lang sa paanunaw at pag-iwas sa kabag ang mga ito. Ngunit natuklasan ng modernong medisina na ang ating tiyan at utak ay palaging nag-uusap. At sa libo-libong uri ng bakterya dyan, may isang espesyal na bakterya na tinatawag kong bakterya ng pag-ibig at pagpapagaling. Ang pangalan nito ay Lactobacillus reuteri. Bakit ko ito iniugnay sa pag-ibig? Dahil kapag dumami ng malusog ang Lactobacillus reuteri sa inyong bituka, nagpapadala ito ng mensahe sa inyong utak na maglabas ng isang kamanghamanghang hormone na tinatawag na oxytocin. Narinig na po ba ninyo ang oxytocin? Ito ang hormone na lumalabas sa pinakasagradong sandali ng buhay. Kapag umiyak ang bagong silang na sanggol, inilagay sa dibdib ng ina at nagsimulang dumede. Sa oras na iyon, punong-puno ng oxytocin ang utak ng ina na nagbibigay ng matinding pagmamahal at nagpapadaloy ng gatas. Ang oxytocin din ang sumasabog kapag sinusundo ninyo sa airport ang isang matagal nang nawalay na anak o kaibigan. Kapag nakita ninyo silang lumabas, tumatakbo kayo at niyayakap sila ng mahigpit habang umiiyak sa tuwa. Ang kapayapaan at kaligayahang iyon ay gawa ng oxytocin. Ito ang hormon ng pagmamahal, pagkakaibigan at buhay. Ang hindi inaasahan ang Lactobacillus reuteri pala ang susi para buksan ang gripo ng oxytocin sa katawan. Ang inyong kalooban ay gagaan at mawawala ang kaba. At alam nyo ba kung ano pa ang mas maganda?
Sa mga eksperimento sa hayop nang lagyan ng mga siyentipiko ng Lactobacillus reuteri ang inuming tubig ng mga hayop na may bukol sa suso. Ang resulta ay napakaganda at pinuri ng buong mundo ng medisina. Ang mga malulupit na bukol sa suso ay biglang nahinto sa paglaki. Lumiit ng lumiit ang bukol at ang pagkalat ay napigilan. Wow! Opo, sa pamamagitan lamang ng pagpapaganda ng inyong bituka, gamit ang bakteryang ito, nagpapalabas ang utak ng hormon, ang pamamaga sa katawan ay napapatay na. Parang binuhusan ng malamig na tubig at ang ating mga pulis ay binibigyan ng sobrang lakas para direktang sugurin ang kanser. Masaya ang bituka, gumagaling ang katawan. Bukod doon, kung dadaan ito sa inyong bibig, pinapatay din nito ang bakteryang nagdudulot ng bulok ng ngipin. At para sa mga may sugat o katatapos maoperahan, pinabibilis nito ang paggaling ng sugat ng doble. Nakakabaliw isipin, pero ganyan kagaling ang ating katawan. Kaya ang pinakamahalagang tanong, saan natin makikita ang himalang bakteryang ito? Mahal ba ito? Mapapangiti kayo sa sagot. Makikita ito sa mga tradisyonal na pagkain na ginawa ng may pagmamahal at tiyaga. Makikita ninyo ito sa mga yogurt na binuro ng tradisyonal. Sa panahon ngayon ng mga pabrika, karamihan sa mga yogurt na gawa sa malalaking kumpanya ay wala na nito dahil namamatay ang bakterya sa proseso. Pero kung makakahanap kayo ng mga gawang bahay na yogurt o mas maganda kayo mismo ang gagawa, gamit ang tamang kultura o men ng Lactobacillus reuteri, isa itong kayamanan. Isa pang napakagandang pinagkukunan na may tatak ng kasaysayan ay ang sourdough bread o tinapay na may maasim na lebadura. Sa mga probinsya tulad ng Iloilo o Pampanga, may mga magagaling at makalumang panadero na nagtatago ng sarili nilang mother dough na puno ng Lactobacillus reuteri na inihahalo nila sa bagong masa para lutuin kinabukasan. Tandaan lamang po, dapat ay tunay na sourdough na sumailalim sa matagal na pag-alsa, hindi yung ordinaryong tinapay sa pabrika na nilagyan lang ng suka para umasim ang lasa. At kung kayo ay mahilig sa masasarap na pagkain, ang bakteryang ito rin ay nasa mga dekalidad at matitigas na artisan cheese na maingat na binuburo sa mga imbakan tulad sa ilang mga dairy farm sa Laguna o Batangas, kaysa sa mga powdered cheese na nasa lata sa mga supermarket. Kahit medyo may kamahalan at hindi dapat kainin ng sobra, dahil maalat kahit maliit na piraso lamang ay sapat na para magtanim ng binhi ng buhay sa inyong bituka. Mga lolo, lola, tito at tita, mahaba-haba na ang ating napag-usapan mula sa pagiging nakakatakot ng bukol na nagtatago hanggang sa kapangyarihan ng balatong mula sa dahon ng green tea hanggang sa mga bakterya ng pag-ibig sa tinapay na sourdough. Ibinahagi ko po ang lahat ng ito, hindi para maging mga siyentipiko kayo, kundi para ibigay sa inyo ang pinakamalaking karapatan, ang karapatang kontrolin ang inyong sariling buhay. Sa buong karanasan ko sa panggagamot, ang pinakamasakit para sa akin ay hindi ang bagsik ng sakit, kundi ang pagsuko sa mga mata ng pasyente. Kapag hawak na nila ang papel na nagsasabing cancer o kapag naramdaman nilang humihina na sila pagtapak ng edad 50 o 60, marami ang sumusuko. Ipinapaubaya na lang nila ang kanilang buhay sa mga doktor sa makina at sa mga malamig na gamot. Iniisip nila na ang pagtanda at sakit ay nakatadhana na at hindi na mababago. Ngunit ang modernong siyensya, gamit ang mga sinabi ko kanina, ay sumisigaw ng isang malaking katotohanan. Ang inyong katawan ay hindi sumusuko. Hindi ito kailanman nagtataas ng puting bandila. Sa loob ng inyong katawan ngayon, habang pinapakinggan o binabasa ninyo ito, ang inyong mga depensa ay tahimik at patuloy na gumagawa. Ang inyong mga pulis sa immune system ay walang sawang nagtututok ng flashlight sa mga ugat, hinahanap ang mga sirang selula. Ang tagapagbantay ng mga daluyan ng dugo ay patuloy sa pagharang sa mga ilegal na ugat ng kanser. At sa loob ng buto ninyo, nakahanda ang inyong mga stem cells, naghihintay lang ng utos para ayusin ang inyong katawan. Gustong mabuhay ng ating katawan. Nakaprograma itong lumaban at pagalingin ang sarili.
Ang problema na lang ay nabibigyan ba ninyo ng tamang sandata at mensahe ang katawan ninyo mula sa kinakain ninyo araw-araw para patuloy silang makapagtrabaho? O kayo mismo ang nagpipiring sa mata ng inyong mga pulis at sumisira sa alarm ng inyong katawan sa pamamagitan ng pagkain ng puro prito, matatamis at pagpupuyat at pagpapastress? Walang magic na gamot sa buong mundo na kayang palitan ang isang malusog na pamumuhay. Isang platito ng nilagang tokwa, isang baso ng tamang timpla ng matcha, isang dakok ng walnuts, o isang piraso ng tunay na sourdough bread sa umaga. Hindi po ito mga pamahiin o tsismis lamang. Ito ay mga pamamaraang napatunayan ng libu-libong pag-aaral. Kapag kinain ninyo ito, binibigyan ninyo ng utos ang inyong katawan para patayin ang pamamaga sa kalin ang kanser at gisingin ang inyong mga stem cells. Pero gusto kong idiin sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Sa kalusugan, ang pagiging tuloy-tuloy at mapagtiyaga ay mas mahalaga kaysa sa pagmamadali. Hindi kayo pwedeng uminom lang ng sobrang tapang na matcha tuwing linggo at aasa na pagdating ng Lunes ay patay na ang kanser. Hindi ganun gumagana ang katawan. Ang pagtanggal ng kanser at pag-ayos ng bituka ay isang proseso ng pag-ipon ng kabutihan. Sinusukat ng siyensya ang pagbabago sa loob ng 8 hanggang 16 na linggo o higit pa. May mga pasyente po ako tulad nina Aling Rosa, Mang Juan at Lolo Tomas na lampas edad 70 na. Pero napakalakas, matalas ang isip at himalang gumaling sa matinding sakit. Hindi sila mayayaman para magpagamot sa ibang bansa. Wala rin silang espesyal na lahi. Ang sikreto lang nila ay ang pagiging mapagtiyaga. Tahimik nilang binago ang nakasanayan nila sa kanilang kusina at inulit-ulit ito araw-araw. Kahit nung unang buwan ay parang walang nagbago, naniwala sila sa kanilang katawan. At ngayon, ang pabuya sa kanila ay isang mahaba at matatag na buhay na parang isang malaking puno na nakabaon ng malalim sa lupa. Kaya naman simulan natin ang pagbabagong iyon ngayon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagmamahal sa ating sarili. At ngayon bago natin tapusin ito, nais kong kalimutan niyo muna ang mga numero at mga mahihirap na salitang medikal. Bagalan po natin ang paghinga. Huminga ng malalim at dahan-dahang ilabas ang hangin. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata ng ilang segundo at pakiramdaman ang inyong sarili. Naririnig ba ninyo ang tibok ng inyong puso? Walang tigil iyang tumitibok mula pa noong kayo ay nasa tiyan ng inyong ina. Hindi kailanman humingi ng araw ng pahinga. Nararamdaman ba ninyo ang hangin na pumapasok sa inyong baga, nagbibigay ng buhay sa bawat selula ninyo? Sa ilalim ng inyong balat, isang malaking universo ng trilyon-trilyong selula ang nagtatrabaho araw at gabi para lamang sa iisang layunin na panatilihin kayong buhay, malusog at masaya sa inyong pamamalagi dito sa mundo. Ang katawang ito ay ang pinakasagradong regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pagtanda ay hindi isang parusa. Ang sakit ay hindi katapusan. Sila ay mga tahimik na paalala upang huminto tayo sa pag-aabuso sa ating sarili at matutong mahalin ito ng tama. Ang tunay na kapangyarihang magpagaling ay wala sa malalamig na hiringgilya o sa mga maingay na makina sa emergency room. Ang kapangyarihang iyan ay laging naroroon buo malakas at handa sa mismong daluyan ng inyong dugo, naghihintay lang ng tamang signal mula sa inyo para lumaban. Para sa ating pinakamahalagang aral ngayon, huwag po nating hintayin na wasakin na ng bagyo ng sakit ang ating buhay bago tayo maghanap ng masisilungan. Magtanim tayo ng ating depensa ngayon mismo sa pamamagitan ng matalinong pagkain, disiplina at pusong puno ng pag-asa. Kung nararamdaman po ninyong nagbigay ng bagong liwanag, pag-asa at kaalaman ang mga ibinahagi ko ngayon tungkol sa inyong kalusugan, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba. Ipaalam ninyo sa akin kung ano ang mga babaguhin ninyo sa inyong kusina bukas. Huwag din po ninyong kalimutang i-click ang subscribe button at i-share ang artikulong ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga anak at sa sino mang kailangan ng lakas at gabay sa paglaban sa sakit.
Ako po si Dr. Victor Castillo, laging naririto nakikinig at handang gumabay sa inyo, pabalik sa inyong malusog at payapang buhay. Naway pagpalain po kayong lahat ng mabuting kalusugan, kapayapaan at isang napakasayang buhay.